Ito naman po, your thoughts about the hearing about the flood control projects doon po sa Blue Ribbon kahapon sa Senate. Luminaw, mas lumabo. Paano pong naging assessment po ninyo, Prof? Well, mas luminaw, no? If you're going to, if the question pertains to understanding how the whole process works, no? Because there were some details addressed, no, in the said hearing, no. And in other words, it is well, hopefully, no, the public has found it rather clearer, no, that it's not just the list that matters. It is how the list has been used, no. Kasi alam mo, kailangan mong maitawid yung listahan doon sa consummation na tinatawag, no? Sa madalit sabi, okay, naglagay ng ganitong budget, nag-insert. And by the way, ladies and gentlemen, no, kasi importanteng intindihin natin yung salitang insertion. Kasi sa umpisa, nung umpisa pa lang, dinimonize na ng mga Duterte yung insertion, kasi yun lang ang madaling patunayan eh. Pero sa totoo lang, hindi porke may insertion, meron na kagad anomalya. Tama. No? So yun ngayon yung luminaw doon sa public hearing kahapon. Bakit kailangan intindihin natin yung ibig sabihin ng insertion? Kasi po, yung pong insertion, kahit po nung panahon pa ng yumaong Pangulong Noynoy, may tinatawag na bottom-up budgeting. Ibig sabihin, kahit na hindi ka miyembro ng Kongreso, pwede kang mag-request ng funding kasi merong mga pangangailangan na pondohan, no, sa lokalidad o sa particular constituency. In other words, it's not unusual, no, not only for a member of Congress, a member of the Senate, or even a mayor for that matter. In fact, lumabas sa mga naging investigasyon na kahit ang dating mayor at ngayon Vice President Sara Duterte, merong insertion ng mga nakaraang budget, no? At nililinaw natin na hindi yan unusual, no? Lumabas naman yan. Ang punto lang dito is yung bang insertion napatupad ba, no? Sa madalit sabi, okay, nag-insert, naaprubahan yung budget, na-release ba yung budget doon sa intended project? Nung na-release yun sa intended project, nagawa ba yung project? No? At kung nagawa yung project, nabayaran ba yung contractor? At nung nabayaran yung contractor, meron bang tawag dito? Meron bang share? Is there a part of the payment that was paid to the contractor? Was there a percentage or a part which went to the pocket of a member of Congress or any public official for that matter, responsible for the so-called insertion? So kailangan maitawid mo doon, no, para merong consummation, ika nga, no, nung tinatawag nung sinasabi nating anomalya. Merong consummation nung krimen na nangyari. Ngayon, kung wala, yung pong insertion, normal po yan sa legislation. Kasi po yung, talaga. Yes. hindi lang sa nangyayari talaga. Talagang kasama sa proseso. Correct. Kasi, pagka merong panukalang batas, kahit na ito ay hindi budget, pag prinopose ito, paglabas nito, ibang-iba ito. Kasi isipin mo, ilang miyembro meron ng Kamara, ilang miyembro meron ng Senado, iba't ibang perspective yan, at iba't iba ang constituency niyan. So, iba't iba ang pangangailangan yan. So, pagka-budget ang pinag-uusapan, halimbawa, nung ginawa ng DBM, yung National Expenditure Program na tinatawag, ito yung draft budget na dadaan sa Kongreso. No? Halimbawa, merong request ang isang sabihin natin, ang probinsya ng Bulacan, merong request na 150 million para sa several projects. No? Nagkaroon ng bagyo sa Catanduanes, no? Habang dinidinig yung budget. So may mga kailangan na gawin, no, sa Catanduanes. Walang pagkukunan ng
budget kung hindi doon sa mga nauna na nilagyan ng budget. Babawasan ngayon yung originally inilagay sa Bulacan at sa iba pang probinsya at ilalagay sa Catanduanes to be able to respond to the needs that suddenly occurred And as that's a legal. result of That's legal. Hindi lang po ito legal, natural lang po 'yun Na kasi you bahagi have to ng respond to proseso. Opo. you have to respond to the needs of Catanduanes. Ang bottom line po dito natural lang na mababago yung proposed legislation kasi nga dumadaan ito sa proseso. Hindi ibig sabihin na binago mo yung figura ng budget, meron na kagad anomalyang nangyari. Talagang plano lang talaga ng mga Duterte na ipalabas na merong hindi magandang nangyayari. Pero the whole time, nangyayari po yan kahit nung mga nauna pang gobyerno. No? So, normal yon. Ang kailangan natin patunayan is kung may kumita doon sa proyekto at kung nagkabayaran doon. Yun. Yung Prof, last question ko na to. Yun hong pagbibigay nitong mga coordinates sa PMS, sa mismo kay Presidente at galing kay Secretary Bunuan. Yung maling-maling coordinates. Yan, I wouldn't be able to comment kasi I think that is quite technical na. Ibig sabihin, nililigaw nila ang Pangulo. So, in other words, pag nangyari yan, pag ginawa yan, ibig sabihin deliberately, nililigaw nila kasi hindi nila, there's no intent to comply with it. Pero, alam mo, importante din nating tingnan, alam mo, kung tutuusin, parehong Duterte supporter yan si Leandro Lebiste at saka si Marcoleta. Pero if there is anything that is that we should take note is yung sabi ni Marcoleta na walang legal standing, incompetent si Congressman Lebiste kasi wala naman siyang alam sa mga proseso sa DPWH. Oo, no? At yun na nga, kaya nga ina-explain ko na pag pinag-usapan natin ang budget, pinag-usapan natin ang paggastos ng gobyerno, kailangan intindihin natin yung buong proseso. Hindi yung porke may listahan ka, ibig sabihin may anomalya na. No? Walang pinag-iba yan sa, halimbawa, ikaw mag-grocery, meron kang listahan. Ibig bang sabihin, pag nakita ni Mrs. yung listahan, nabili mo lahat yung nandun sa listahan? No? Kasi, halimbawa, gusto mong bumili ng isang produkto, no? Gusto mo isang particular na produkto, halimbawa, bibili ka ng Colgate. Biglang nakita mo may promo yung close-up. Ibig bang sabihin yung mo na nandun na Colgate, Colgate talaga yung nabili mo, yun ang nandun sa listahan So, sabi, kung ako ang tatanungin mo, kaya klaro yung nililinaw ni Senate President Tito Soto at nung iba pang miyembro ng Senado, hindi porke may listahan, iyan na yon, no? Kaya baliwala kung tutusin yung sinasabing smoking gun ni Saldi, listahan nito ni Leandro Lebiste, sa akin nakakagulo lang sa totoo lang, no? Puro nagpapapansin lang itong mga to at higit sa lahat, no? Doon sa listahan di umano ni Lebiste, wala kang makikitang Duterte doon. Ilang public hearing na yung nadinig natin laging merong Duterte doon. Bakit sa listahan niya wala? So, paano mo paniniwalaan ito? Okay. Prof, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Si Professor Edmond Tayaw, isang batikang at kilalang political analyst.